Yo, NBA fans! Ang ganda ng discarding pinakita ng OKC sa Game 2. Hindi nakasagot ang Wolves. Nag-MVP mode pa si SGA. Pag-usapan natin yan, kaya wag na natin patagalin pa. Tara na, let's go! At ayun na nga, so far para sa Timberwolves ay ang ganda ng nilalaro ni Randle ngayon sa playoffs. Sa first and second round nga ay talagang dominating siya. Nag-average lang naman siya ng almost 23 points per game kontra sa Lakers at 25 points per game naman sa serye kontra sa Warriors. At kahit nga sa game 1 nila kontra dito sa OKC ay nakakuha siya ng 28 points at 5 out of 6 pa mula sa 3-point line. Pero dito sa game 2 mukhang nadiskubre na ng OKC ang kahinaan niya. Na-shutdown si Randle. Ito kasing si Randle ay talagang solid sa scoring. Pero isa sa kahinaan nito ay ang kanyang ball handling. Medyo hindi nga ito kagalingan pagdating sa paghahawak ng bola. Kaya nga madali itong maagawan. At ayan nga ang ginawa nitong OKC. Napakaganda na naging depensa nila kontra dito. At mas marami pa nga ang naging turnover nito kaysa naipasok na tira. Dahil nga sa magandang diskarte ng OKC ay nagkaroon ito ng 4 na turnover. At sa 11 tira naman ito, 2 lang ang pumasok. Nakakabigla to dahil sa unang 2 rounds nila sa playoffs, 16 points ang pinakamababa na niyang na-score. Pero dito sa game 2, 6 points lang siya. At bukod pa dyan ay 4th quarter hindi na nga ipinasok to ng coach. Grabe, hindi man lang nabigyan ng chance na kabawi. Talagang buong 4th quarter nakaupo na lang sa bench. At dyan nga na-expose dito ang Timberwolves. Masyado kasi silang nakadepende sa scoring dito kay Edwards at Randle. Tapos nung nawala pa si Randle, lalong nawala ng opensa itong Timberwolves. Hindi naman kasi nila kinakaya ang depensa nitong OKC. Paano ba naman? Sagad sa depensa ang mga players nito. Ang hihilig sumundot. Ang bilis umikot ng rotation para sumalo ng mga na-open na kalaban. Ang gagaling pang bumasa ng mga pasa. At talagang pinapahirapan din nila ng sobra ang mga ball handlers. Pero ang solid din kasi talaga ng lineup nila eh. Halos lahat ng players ng OKC ang sisipag dumipensa. Parang laging gutom na gutom sa bola. Mga bata pa rin kasi ang mga to. Talagang mga ganado pa maglaro at hindi mabibilis mapagod. Bukod pa dyan, kahapon lang nakasama itong si Lu Dort sa All-Defensive First Team. At ang All-Star naman nila na si Jalen Williams sa All-Defensive Second Team. 2 mula sa kanila ang nakasama sa defensive team. Diyan pala ang makikita mo na kung gaano kalakas sila sa depensa. Kaya talagang mahihirapang makahanap ng paraan itong Timberwolves na malusutan ang mahigpit na depensa nila. Mabuti na nga lang ay sobrang naging aggressive itong si Edwards sa Game 2. Nakakuha nga ito ng 32 points. Ang kaso nga lang, nagawa niya ito sa 26 na attempts. 26 na tira. Sobrang daming tira niyan para lang makuha ang 32 points. Talagang dito makikita mo kung paano pinahirapan siya ng sobra ng Thunder. Talagang china-challenge siya kada sa laksak niya. Nakakadepensa pa sila ng maigi sa tres nito. Sa 9 na tira nga ay 1 lang ang naipasok nito from the 3-point line. At bukod pa nga sa kakulangan ng opensa nitong Timberwolves, masyado rin silang nakaasa sa performance nila sa depensa at pati na rin sa rebounding. Ang kaso kahit dyan nalalamangan sila nitong OKC. Noong game 1 nga, itong sentro nila na si Rudy Gobert ay nakakuha lang ng 2 points and 3 rebounds. Nakabawi naman siya ng konti nitong game 2 kung saan meron siyang 5 points at 9 rebounds. Pero sobrang laking difference ito kumpara sa performance niya last 2 rounds. Talagang pinapahirapan siya ng 2 7-footer ng OKC. Nakakuha nga itong si Chet Holmgren kahapon ng 22 points. At samahan mo pa yan ng 4 na rebounds. 6 points naman at 8 rebounds para sa kanilang center na si Hartenstein. Talagang itong si Gobert kapag nakaharap ng mga sentro at mga big man na mga solid, parang nawawala bigla. Sa Lakers at Warriors kasi wala siyang nakatapat na ganun, puro small ball lineup. Pero ngayong may nakatapat na siyang mga big man lumalabas na talaga ang tunay na laro. Lumalabas ang katotohanan na mahina ang offensive asset nitong si Gobert. Pero maganda naman na naging zone defense itong Wolves kontra sa OKC. Kaso talagang na-overpower sila nitong Thunder at nakahanapan pa rin ng butas ang depensa nila. Sobrang aggressive din kasi nitong si SGA sa Game 2.
Mukhang ganadong-ganado after siya matanghal bilang MVP ng NBA ngayong season. First half pa nga lang, nagpasiklab na agad ang MVP. Nakakuha nga agad siya ng 19 points sa unang half pa lang. In total, nakakuha nga ito ng 38 points at may 3 rebounds and 8 assists pa. Solid na performance din naman mula sa kanyang co-star na si Jalen Williams. Nitong serye nga nila kontra sa Nuggets ay parang nawala ito saglit. Lalo na nung Game 6 na kung saan kailangan siya, 6 na puntos lang na iambag niya. Pero ngayon nagbabalik at mukhang ganado. Sobrang solid ang performance at nakapagbigay nga siya sa OKC ng 26 points, 5 assists at may kasama pang 10 rebounds. Hanip! Pero bukod nga sa depensa, opensa, rebounding ng OKC, tinalo rin nila itong Minnesota sa mental game. Napipikon nga ang mga players ng Wolves dito kay SGA. Paano ba naman kasi? Pinapasabitan sila ng pinapasabitan. Tinatawagan naman ng tinatawagan ng mga referee. Ang ganda rin kasi ng diskarte niya. Kung iisipin mo, ang daya kasi parang lagi siyang natatawagan ng foul. Pero sa kabilang banda, ang talino niya rin eh. Mukhang naaral niya talaga ng maigi ang laro. Inaral niya ang mga tawag ng referees at ginamit niya yon sa advantage niya. Kaya siguro nga, nakakainis yan para sa mga kalaban niya. Pero kung iisipin mo, legal naman ang ginagawa niya. At hindi mo pa rin makukonsider na pandaraya yun eh. Matinding skills at basketball IQ ang kailangan mo para mag-pull off yan. Pero dahil nga lagi siyang nakakakuha ng fouls, ay napikon na nga itong players ng Wolves sa kanya. Noong Game 1 nga, itong si Edwards, binato siya bigla ng bola sa paa. Kahapon naman sa Game 2, ang defender niya na si Jaden McDaniels ay bigla siyang tinulak habang binabantayan siya. Dito nga makikita mo yung frustration ng team, no? Hirap na kasi sila sa opensa. Hindi pa nila ma-figure out paano dedepensahan itong si SGA. Ang hirap din naman kasi talagang bantayan ito. Pag dinikitan mo, papasabitan ka. Pag nilayuan mo naman, titirahan ka sa mid-range. Ang hirap kalaban. Talagang deserve din naman niya maging MVP. At dahil nga dyan, mukhang nasisira ang Wolves. Nadadala sila sa pikon at hindi makapokus lalo. Nagreklamo pa nga itong si Nasrid. Sinasabing wag daw mag-flop, nakakasira daw ng laro. Pero kasama kasi talaga sa laro yan eh, wala kang magagawa dyan. Imbis na magreklamo sa pag-flop ng kalaban, galingan nyo pala kalo. Pero hindi lang naman kasi yan yung nagiging butas ng Wolves ngayon eh. Pero wala, nadadaan kasi sila sa mental game nitong OKC. Kaya imbis na hanapan nila ang mga butas sa team nila, masyado sila nakatuon ng atensyon dito kay SGA. At dahil nga dyan ay nakadalawa na agad sa kanila itong OKC. Sobrang complete na game so far ang pinapakita nila. 2-0 na nga ang serye natin. Game 3, babalik na tayo sa home court ng Wolves. Tingin nyo ba, makakabawi na itong sila Edwards sa Game 3 at magagawang 2-1 ng serye? O magpapatuloy kaya ang domination ng OKC at ma-3-0 agad itong Minnesota? Comment down below and mag-subscribe ka na rin sa ating channel para lagi kang updated sa mga latest NBA happenings. Ayun lang for today, peace out and God bless.